Sabi nila, mahirap maging guro. Pero para sa akin, masaya. Kahit lagi akong puyat para lang pag-aralan ng mga ileleksyon ko kinabukasan. Okay lang, kasi pag nakita ko yung mga estudyante ko na unti-unting natututo dahil sa akin, parang bigla na lang nawawala lahat ng pagod ko. Minsan nga naisip ko, parang hindi lang ako guro. Minsan nagiging nurse at doktor ako. Minsan naman para akong abogado. Sa bawat araw, ang mga guro ay may nakakasalamuhang iba't ibang klase ng estudyante. Iba't ibang ugali at iba't ibang kilos ng mga estudyante. At halos lahat ng klase ng estudyante ay nasa klase ko. Si Eloisa de Mesa, ang pinakamaingay sa klase ko. Lagi siyang may tanong. Si Iluminada Real, siya ang kikay ng klase. Feeling ko nga siya ng susunod na Miss Universe eh. Confident. Si Mariel Alvis, kaibigan na yata niya lahat mula sa janitor hanggang sa security guard. Si Mika Lagasca, ang babae na may pusong lalaki. Ewan ko nga ba sa batang yan, ikinahihiya niya yung ganito. Si Christine Kiboy, yung tipong lahat ng itanong mo sa kanya, alam niya. Siya ang walking encyclopedia ng klase. Si Paulo Enguanzo, siya ang estudyanteng walang flavor. Kung baga sa kape, regular lang. Si Darwin Nagkis, siya ang dahilan kung bakit nagtitilian ng mga kababaihan sa aming paaralan. Si Louie Roldan, lahat ng estudyante ko, siya ang nakapagpa-inspire sa akin. Waiter sa gabi, estudyante sa umaga. Sila ang mga estudyante ko. Estudyante ko na nagmulat sa akin kung ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal at pagpapahalaga. Ano ang pagkakatulad nito? Class, ano para sa inyo ang pagpapahalaga? Mag-kiss. Ito po yung mga bagay na ayaw mong mawala at masira. Bagay lang ba ang pwedeng pahalagahan? Para sa akin po, hindi lang yung bagay ang pwede natin pahalagahan. Pwede yung kaibigan natin, guro, pwede pamilya natin, or kung sino man yung gusto natin bigyan ng pagmamahal at habang. Pwede din po natin pahalagahan ay tulad po ng tiwala. Kasi po, tulad po ng tiwala, kung masisira ito o may hindi tayo magawang mabuti dahil sa tiwala ay maaari. Lahat ng mga katagang iyon, lahat ng sinabi ng aking mga estudyante ay tumatak sa isipan ko. Na hindi man nila pinapakita sa kilos nila, alam ko, darating ang panahon, magpapasalamat sila sa aming mga guro. Naisipan kong mag-home view at background check sa aking mga estudyante at doon ko nalaman ang kanilang mga guro. Nalaman ko na si Christine pala ay bunga ng isang broken family. Naiwan siya sa kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ama. Napasok ko rin ang buhay ni Iluminada. Kaya pala madalas mga kaibigan ang kasama ay dahil ang pakiramdam niya ay hindi siya sa kabilang sa pamilya. Mas naantig ang puso ko nang malaman ko na kaya pala madalas tulog sa klase ko si Louie ay dahil nagtatrabaho siya. Lahat ng ito ay natuklasan ko na lubos na ikanulungkot ng aking puso. Mga kwento na hindi alam ng ibang mga guro. Simula nang malaman ko yon, tinuro ko sa kanila hindi lamang ang mga aralin, hindi lamang mga leksyon sa libro at paaralan, kundi mga bagay-bagay na dapat gawin sa buhay, sa mga problemang kinakaharap nila at kakaharapin pa. Alam ko na darating ang panahon na ang kanilang mga pangarap ay abot kamay na nila o kaya ay natupad na. Lahat ng Baga sa Pilipinas. Ito na yata. Magandang araw po. Araw po. Magandang araw po. Asi kayo. Sino ba naman? Magandang Ay, ako nga dito. Sino ba
saya-saya ko. Kasi tingnan mo, matapos ang 10 taon, naabot na nila ang mga pangarap nila. Nandun na sila sa tagumpay na inaasam nila noon pa man. Si Christine, aba ang batang to, professor na sa magandang eskwelahan sa ibang bansa. Si Paulo, sinundan ng yapak ko at nag-teacher. Si Darwin, na dating basketball player lang, na simple lang sa aming eskwelahan, ngayon ay professional na. Si Eloisa, na dating tatawa-tawa lang sa klase ko at walang kinalaman sa mga tinuturo kong sinasabi, biruin mo, sikat na performer na ngayon. Si Mika, may-ari na ng gym. Si Mariel, sa sobrang kabaitan niya, meron na siya ngayong sariling kumpanya at partnership pa to sa iba niyang mga kaibigan. Si Lumeng, si Iluminada, isa na siyang Miss Universe at may ginagawa pa nga daw siya sa Brazil kaya hindi siya nakapunta dito. Pero okay lang sa akin. At si Louie, nagbunga lahat ng pagpupursige niya at businessman na siya ngayon. Napakasaya ko para sa mga naabot ng aking mga estudyante. Ang saya-saya ko. Nakita ko ulit ang mga estudyante ko noon. Ang sarap isipin na kahit 10 taon na ang nakalipas, ay naaalala pa rin ako ng aking mga naging estudyante. Na hanggang ngayon, ay sariwa pa rin sa kanila ang mga tinawag at mga tinuro ko noon. Nakakagalak na malamang naabot na nila ang kanilang tagumpay at maayos na ang kanilang buhay sa ngayon. Sobra-sobra ang saya ko dahil hindi rin nila nalilimutang balikan ang kanilang pinagmulan. At the way you teach, the knowledge